May isang bilyonaryong biyudo, 65 taong gulang, na umibig sa isang dalagang 18 lamang. At ang pagkakanulong magaganap sa likod nito ay yayanig sa inyong lahat. Sa bayan ng San Rafael, sa lalawigan ng Bulacan, walang sinumang hindi nakakikilala kay Don Ricardo Cruz. Siya ang tinaguriang tahimik na bilyonaryo ng kanilang lugar. Si Don Ricardo ay 65 taong gulang na, tubong Bulacan, ngunit sa Cebu naktayo ng negosyo at nakabuo ngang isang imperyo sa larangan ng construction. 5 taon na ang nakalipas mula nang pumanaw ang kanyang asawa dahil sa malubhang karamdaman. Dahil dito, nagpasya siyang bumalik sa kanyang bayang Sinilangan. Nais niyang hanapin muli ang kapayapaan at tuparin ang isang pangarap sa kanyang pagtanda. Ang magtayo ng isang scholarship fund para sa mahihirap na mag-aral sa kanilang lugar. Ang lahat sa bayan ay gumagalang sa kanya, hindi lamang dahil sa kanyang yaman, kundi dahil sa kanyang kabaitan at pagpapakumbaba. Nakatira siya sa isang malaking mansyon sa gilid ng luntiang palayan. Araw-araw, maaga siyang gumigising para maglakad, uminom ng tsaa, at magbasa. Marami ang nagsasabi na mula nang mamatay si Doña Isabel, ang kanyang asawa sa loob ng 35 taon, tila wala ng interes si Don Ricardo sa pag-ibig. May ilang biyuda na sumubok mapalapit sa kanya, ngunit magalang niya itong tinatanggihan hanggang sa isang araw. Hindi inaasahang nakilala niya si Maria. Si Maria ay isang dalagang 18 taon pa lamang na nakatira kasama ang kanyang inang si Aling Elena sa isang maliit na bahay 200 metro mula sa mansyon ni Don Ricardo. Ang pamilya ni Maria ay kabilang sa mga mahihirap sa kanilang barangay. Iniwan silang kanyang amo nung bata pa siya. Si Aling Elena naman ay isang magsasaka at nagtitinda-tinda, ngunit bata pa lang ay kilala na sa pagiging mautak at mahusay magsalita. Ito rin ang palagi niyang itinuturo sa kanyang anak. Ang ganda ngang isang babae ay para baguhin ang kanyang kapalaran. Huwag kang ibig sa mga lalaking walang pera, ngunit iba si Maria. Kahit na lumaki sa ganitong kaisipan, siya ay may mahining anyo, busilak na puso, at laging masunurin. Katatapos niya lang sa high school at habang naghihintay nga resulta, pansamantala siyang nagtrabaho sa isang bagong bukas na kapihan malapit sa kanila, kung saan madalas na tumatambay ang mga dayo, kabilang na si Don Ricardo. Isang araw, napadaan si Don Ricardo sa kapihan para magkape. Hindi niya inasahan na sa unang tingin pa lang niya kay Maria, titibo muli ng kakaiba ang kanyang puso. Sa edad na 65, marami na siyang nakita at naranasang ganda, ngunit hindi niya maintindihan kung bakit ang imahe ng 18 taong dalaga, na may mahabang buhok at matamis na ngiti, ay nagpatibok sa kanyang puso na parang isang binatilyo. Marahil ay dahil sa sobrang linaw ng mga mata ni Maria, o sa magalang nitong paraan ng pakikipag-usap, na tila nakikita niya ang anino ng kanyang yumaong asawa. Para naman kay Maria, hindi niya inakala na si Don Ricardo ay isang taong madaling lapitan at maalalahanin. Sa kabila ng edad, hindi ito mayabang. Magiliw siyang nakikipag-usap kay Maria at sa tuwing alis, nag-iwan siyang ng tip na 3 hanggang 5 beses na mas malaki kaysa sa iba. Ang may-ari ng kapihan ay nagbibiro pa. Neng, kapag nakuha mo yan, tunay kang magiging donya. Mula sa simpleng pag-inom ng kape, nagsimulang humanap ng paraan si Don Ricardo upang mas mapalapit kay Maria. Inanyayahan niya ang mag-ina sa kanyang bahay para sa isang hapunan, kinumusta ang kanilang kalusugan, tinulungan sila sa pagpapayos ng bahay, at naalo natustusan ang pag-aral ni Maria sa kolehiyo kung nanaysin nito, na simula ng mabulungan ang ngataw sa barangay. May mapumupuri sa tila kabataang puso ni Don Ricardo, habang mayroon ding nang ismit sa ambisyon ni Maria, na makaahon sa hirap. Ngunit ang lahat ng sismis ay hindi nakapigil sa unti-unting namumuong ugnayan sa pagitan nilang dalawa. Isang hapon, biglang bumuhos ang unang ulan ng panahon na nagdulot ng putik sa daan. Ang maliit na kapihan kung saan nagtatrabaho si Maria ay walang customer. Gayang dati, dumating pa rin si Don Ricardo, nakasuot ng manipis na jacket. Ang kanyang buhok na may mga puting hibla ay bahagyang basa, ngunit ang kanyang mata ay nananatiling mainit at mabait. Mabilis na kinuha ni Maria ang isang payong at sinalubong si Don Ricardo,
Ang kilos na iyon ay bahagyang ikinagulat ngunit labis na ikinatuwang ang matanda. Ang dalagitang ito, kahit 18 pa lamang, ay kumikilos na tila isang bihasang babae maalalahanin at pino. Salamat Maria, umulan pala pero pumasok ka pa rin? Tanong niya sa malumanay na boses. Tumango si Maria at ngumiti. Opo, wala rin po kasi akong gagawin sa bahay. Sanay na po ako sa ulan. Hindi maintindihan ni Don Ricardo kung bakit gumaan ang kanyang pakiramdam. Sa loob ng 5 taon mula nang mamatay ang kanyang asawa, para siyang isang anino. Sa labas, patuloy siyang tumutulong, nakikihalubilo, at ngumingiti. Ngunit sa loob niya, alam niyang tumigil na ang tibok ng kanyang puso para sa buhay. Pero sa ilang simpleng salita mula kay Maria, tila nanumbalik ang init sa kanyang puso. Matapos inumin ang mainit na kape, tumayo siya, tinitigan si Maria ng matagal, at marahang sinabi, kung may oras kayong nang nay mo, dalaw kayo sa bahay. Namumunga, nanang sagana ang mapuno ko ang lanzones, naghihintay na may pumitas, bahagyang nagulat si Maria, ngunit ngumiti rin, namumula ang mapisngi. Sasabihin ko po kay nanay. Walang idinagdag si Don Ricardo. Tahimik siyang lumabas ng kapihan. Ngunit ang kanyang nahakbang ay magaan, na tila may nabitawang mabigat na pasanin. Sa likod niya, matagal na nakatayo si Maria, hawak pa rin ang tuyong tuwalya. Sa kanyang puso, may kakaibang damdamin hindi pa kahumaling, hindi rin kilik, kundi pakausisa, isang pakiramdam na hindi malinaw ngunit hindi niya maiwasang isipin. Nang gabing iyon, habang nahahapunan, ikinuwento ni Maria ang paanyaya ni Don Ricardo. Agad na ibinaba ni Aling Elena ang kanyang kubiertos, ang kanyang nga mata ay kumislap sa pakalkula. Bilang isang babaang nakatikim ng lahat ng pait sa buhay, alam niya na ang oportunidad ay hindi laging kumakatok ng 2 beses. Kapag nag-imbita yan, may ibig sabihin, huwag kang magpapakatanga. Bukas, sasama ako sa iyo. Ako ang magluluto para hindi nila isipin na wala tayong alam. Natigilan si Maria sa mabilis na reaksyon ng kanyang ina. Ngunit hindi siya umimik. Hindi niya lubos na naunawaan ang nga plano nito, ngunit isa ang sigurado niya. Hindi niya kinainisan ang matandang lalaki. Sa halip, comfortable siya rito. Kinabukasan, nagdala ang mag-inangang isang basket ng prutas at dumiretso sa mansyon ni Don Ricardo. Nang bumukas ang malaking tarangkahan, pareho silang namangha sa malawak na hardin na puno nga puno at may amoy nga mabulaklak. Hindi naitago ni Aling Elena ang kanyang pahanga habang si Maria ay tahimik lang na nagmamasid. Sinalubong sila ni Don Ricardo sa tarangkahan, ang ngiti niya ay kasing bait pa rin ng dati. Nakasuot siyang puting polo at may hawak na tungkot na kahoy. Mukha pa rin siyang mas makisih kaysa sa ibang mga lalaki sa kanilang edad. Ang tanghalian ay inihanda sa isang greenhouse na punong orkidyas sa likod bahay. Si Aling Elena ang nagluto habang si Don Ricardo ang tumulong sa pag-ayos ng mesa. Si Maria naman, sa unang pagkakataon, ay naupo sa isang hapag na kapwa maginhawa at formal, hindi tulad ng anumang pamilyang nakilala niya. Nang matapos ang pagkain, nagtimplangang saa si Don Ricardo, matagal niyang tinitigan si Maria bago nagsalita. Kung gusto mong magpatuloy sa pag-aral, handa akong tumulong. Ang babaeng may pinag-aralan, mas magaan ang buhay sa hinaharap. Ituring mo akong parang kapamilya, huwag kang mahihiya. Hindi alam ni Maria ang sasabihin. Si Aling Elena naman ay mabilis na nagpasalamat ng paulit-ulit, ang kanyang mamatay nakniningning na parang nakakita ng hiyas. Mula sa hapunan na iyon, tila mas naging mabilis ang pagiging malapit ni Don Ricardo sa mag-inang Maria. Tuwing hapon, dumadaan si Don Ricardo sa kapihan, hindi na lang para uminom ng kape, kundi para bisitahin si Maria. At si Maria, ang dalagang hindi pa nakalalabas ng kanilang baryo, ay unti-unting nahuhulok sa kabaitan at kahinahunan ng matandang lalaki. Si Don Ricardo ay hindi lang matagumpay, marunong din siyang makinig. Sa tuwing nagsasalita si Maria, hindi siya sumasabat. Mahilig siyang makuwento ng nakaraan noong siya'y isang mahirap na estudyanteng umalis ng probinsya papuntang Cebu, kung paano siya nagtrabaho bilang kargador,
At nagtiis ang gutom para makapagpadala ang pra sa kanyang ina. Ikinuwento rin niya kung paano namatay ang kanyang asawa matapos ang 4 na taong pakikipaglaban sa kanser at kung paano niya ito inalagaan sa bawat sandali. Naluha si Maria habang nakikinig. Hindi pa siya nakasaksing ganong kalalim na pag-ibig. Iniwan sila ngang kanyang ama noong siya'y natututo palang magsulat. Sa kanilang tahanan, hindi kailanman nagkaroon ngang anino ngang isang disenteng lalaki. Lumaki siya sa mga pangaral ng kanyang ina na ang mga lalaki ay ginagamit lang ang mga babae. Kaya nang makilala niya si Don Ricardo, nalito siya. Hindi niya alam kung mayroon bang lalaking kayang magmahal ng ganito katapat. Noong una, pinanatili ni Maria ang distansya. Hindi niya ito tinititigan ng matagal at hindi nakikipag-usap ng malapitan. Ngunit hindi siya pinilit ni Don Ricardo. Patuloy itong dumadalaw, nangungumusta, at matiyagang naghihintay sa kanyang ngiti bago umalis. Ang katapatang iyon ang unti-anting nagpatunaw sa pader na itinayo ni Maria. Si Aling Elena naman ay lalong naging aktibo. Sa bawat okasyon, nagdadala siyang regalo, minsan ay sariwang gulay, minsan na may atsara na siya mismo ang gumawa. Sinasabi niyang ito'y pasasalamat lang, ngunit sa lublob niya, kinakalkula niya ang bawat hakbang. Pinakmamasdan niya ang bawat tingin ni Don Ricardo kay Maria, ang bawat salitang binibitawan nito tungkol sa kanya. Isang gabi, nang silang mag-inalang, sinabi niya, mahal ka talaga niya, anak. At ang pagmamahal ngang isang matandang lalaki, mas sigurado. Isipin mo, ilan na lang sa mundo ang may edad na may ganitong pasensya sa isang dalaga. Kapag pinakasalan ka niyan, iwanan sa iyo ang bahay, ari-arian, at isang buhay na walang alalahanin. Hindi kita pinipilit, pero kung matalino ka, pipiliin mo siya. Nanahimik si Maria. Hindi siya tumango o tumutol. Sa kaibuturan ng kanyang puso, alam niyang nalilito siya sa isang damdaming mahirap ipangalan. Halos 50 taon ang agwat nila ni Don Ricardo, mas matanda pa sa kanyang ina. Ngunit hindi ito bastos, hindi malisoso, at walang masamang intensyon. Tahimik lang itong gumagawang mabuti. Nung nakasakit siya, nagpadala itong gamot. Kapag umulan, tumatawag ito para itanong kung nilalamig siya. Ang pag-aalalang iyon ay nagbibigay sa kanyang kapanatagan. Isang hapon ng Hunyo, tumawag si Don Ricardo at inanyayahan ang mag-ina. Ngunit sa pagkakataong ito, nagdahilan si Aling Elena na may trabaho sa bukit at itinulak si Maria na mag-isang pumunta. 18 ka na, hindi ka na dapat laging nakadikit sa akin. Matuto kang tumayo sa sarili mong nga paa. Sabi nito, sabay abot ng isang bagong bestida. Pumunta si Maria sa bahay ni Don Ricardo na may kaba, ngunit nang bumukas ang tarangkahan, nakita niya itong naghihintay, may hawak na isang palumpon ngang puting rosas. Wala itong masyadong sinabi, iniabot lang ang mga bulaklak at nagsalita, binabati kita, nakapasa ka sa universidad. Nakuha ko ang listahan kaninang umaga. Natigilan si Maria, hindi pa niya tinitingnan ang resulta online, pero alam na ni Don Ricardo. Nanginginig niyang kinuha ang mabulaklak at nagpasalamat. Sa kanyang puso, may umusbong nakakaibang damdamin, hindi ito pag-ibig na tulad ng sa makasintahan, kundi isang pakiramdam na pinahahalagahan at nirerespeto sa unang pagkakataon sa kanyang buhay. Nang araw ding iyon, sinabi ni Don Ricardo ang isang pangungusap na hinding-hindi malilimutan ni Maria. Kung papayagan mo ako, gusto kitang alagaan at protektahan. Bilang isang lalaki sa pamilya, walang pilitan, walang pananagutan. Umaasa lang akong pagkakataong mahalin ka sa pinakamdisenteng paraan. Nanahimik si Maria ng matagal. Si Don Ricardo naman ay hindi nahintay ng sagot. Naupo lang siya at pinakmasdan ang dalaga sa kanyang harapan, na may mga matangang isang taong naghintay ngang buong buhay para sa isang pagkakataong umibig muli, kahit na ito'y isang maliit na pag-asa lamang. Pagkatapos emosyonal na pakikitang iyon, umuwi si Maria na may bigat sa dibdib. Magdamag siyang nakaupo sa tabing ng bintana, yakap-yakap pa rin ang puting rosas. Ang banayat na halimuya ng mga bulaklak, kasama ang amoy ng bukit, ay tila pumipiga sa kanyang puso. Hindi siya manhit.
Naintindihan niya ang sinabi ni Don Ricardo isang pagpapahayag. Mula sa isang lalaking nakaranas ng pagkawala, naghintay, at ngayon ay handang magbukas muli ng puso, kahit na alam niyang haharap siya sa maraming panghuhusga. Hindi na kailangang magsalita ni Maria. Sa pag-uwi pa lang ng anak, nahulaan na ni Aling Elena na ang lahat ay umayon sa kanyang plano. Nang gabing iyon, hindi na siya nakpaligoy-ligoy pa, nagsimula na siyang magplano tungkol sa bahay, sa pag-aral, at maging sa kasal. Hindi kita pinipilit, pero totoo ang sinasabi ko. Ang lalaking tulad niya ay isang pambihira mayaman, may posisyon, at tunay kang mahal. At ikaw, kalalabing 8 taon mo pa lang, ang pinakamagandang edad sa buhay ng isang babae. Kung marunong kang samantalahin ito, mag-iba ang buhay mo. Hindi sumagot si Maria, tahimik lang na pumasok sa kanyang silid, niyakap ng mahigpit ang mga bulaklak, at hinayaang tumulo ang kanyang mga luha. Samga sumunod na araw, hindi minadali ni Don Ricardo si Maria. Araw-araw pa rin siyang pumupunta sa kapihan, umuorder ng parehong kape, at tinitingnan si Maria nang may pagmamahal bago umalis. Isang beses, nakpadala pa siyang bagong e-bike na may kasamang sulat, "Malayo ang papasukan mo, ayokong mapagot ka. Kung hindi mo gusto, babawiin ko." Binasa ito ni Maria at napayak. Ang bawat maliit na kilos ni Don Ricardo ay unti-unting tumutunaw sa huling depensa sa kanyang puso. Hindi ito material na panunuyo, ito ay isang pagmamahal na mapagkalinga, tulad ng isang amang nag-aruga sa kanyang anak na babae, ng isang lalaking marunong makinig sa pinakamahinang babae. At ang sagot ay dumating isang hapon, habang papalapit ang isang bagyo. Nahintay si Maria sa labas ng tarangkahan ng mansyon. Nanginginig na hawak ang isang bibingka na siya mismo ang gumawa. Nagulat si Don Ricardo nang lumabas, ngunit hindi niya naitago ang init sa kanyang mamata. Ngumiti ang dalaga at marahang sinabi, "Nagdala po ako ang bibingka para sa inyo. Natandaan ko pong sabi ninyo, mahilig kayo sa matamis." Kinuha ni Don Ricardo ang bibingka, ang kanyang nga mata ay nagluluha. Ang 18 taong dalagitang ito, na hindi niya inakalang papasok sa kanyang buhay, ay kusanglop na lumapit hindi dahil sa pangako, kundi dahil sa isang maliit ngunit makabuluhang gawa. Mula ng araw na iyon, kahit walang naksalita, alam nilang dalawa na ang hindi nakikitang tali sa pagitan nila ay humigpit na. Tuwing umaga, sinusundo ni Don Ricardo si Maria papunta sa eskwela. Tuwing hapon, dumadaan si Maria sa bahay niya para tumulong sa hardin o magluto. Nagsimula na namang magbulungan ang nga tao sa barangay. Lumabas ang nga masasakit na salita. Talagang mataas ang pangarap ni Maria. Matanda na si Don Ricardo, pumatol pa sa bata. Ang lahat ng salitang iyon ay nakarating kay Aling Elena, ngunit ngumisi lang siya. Para sa kanya, ang sabi-sabingang iba ay hindi makapagpapakain sa kanila. Ang mahalaga ay umayon ang lahat sa kanyang plano. Nagsimula siyang magparamdam kay Don Ricardo tungkol sa kasal, gamit ang dahilan na malayo ang pag-aralan ni Maria at mahirap iwasan ang sismis kung walang pananagutan. Hindi tumutol si Don Ricardo. Sa katunayan, siya pa ang nagsabi kay Maria, "Kung handa ka na, gusto kong makaroon tayo ang isang formal na pagpapakilala. Hindi kailangang magarbo, ngunit sapat na para maintindihan ng lahat. Ikaw ay mahalaga sa akin." Tumingin si Maria sa kanya nagalangan. "Pero mag-aral pa po ako? Natatakot po ako sa sasabihin ng mga kaklase ko?" Ngumiti si Don Ricardo. "Hindi kailangang maintindihan ng iba. Ang mahalaga, alam mong hindi kita minamaliit, at kung hindi ka pa handa, kaya kong maghintay habang buhay." Sa unang pagkakataon, naramdaman ni Maria na may halaga siya hindi dahil maganda siya o bata, kundi dahil nirerespeto siya bilang isang tunay na tao. Nang marinig ni Aling Elena na nababanggit na ni Don Ricardo ang kasal, nagsimula na siyang mahanda para sa mas malaking plano na matagal na niyang itinatago sa likod ng kanyang mamatang puno ng pagkalkula. Ang pagpapakilala ay ginanap isang hapon ng linggo sa huling bahagi ng Agosto sa mismong mansyon ni Don Ricardo. Ang sikat ng araw ay banayad,
At ang hangin mula sa katatapos lang na anihan ay may dalang amoy ngang dayami at lupa na nagbigay sa okasyon ng isang kakaibang pakiramdam simple ngunit formal. Hindi tulad ng mga karaniwang magarbo na handaan, ito ay simple ngunit puno ang init. Ang nga bisita ay karamihan nga kapitbahay. Ilang matatalik na kaibigan ni Don Ricardo at ilang opisyal ng barangay. Laging pribado si Don Ricardo, kaya alam ng lahat ng inimbitahan na espesyal ang araw na iyon. Si Maria ay nakasuot ng isang puting bestida. Ang kanyang buhok ay bahagyang kulot at nakalugay. Simple lang ang kanyang ayos, ngunit nakniningning pa rin ang kanyang natural na ganda. Hindi niya may tago ang kanyang kaba. Paulit-ulit niyang hinihigpitan ang hawak sa kanyang damit, palihim na tumitingin sa paligid na tila naghahanap ngang simpatya sa gitna ngang mapanuring tingin. Lumabas si Don Ricardo, nakaputing polo at madilim na pantalon. Ang kanyang lakat ay marahan ngunit matatak. Hinawakan niya ang kamay ni Maria sa harap ng lahat at marahang sinabi, "Opisyal kong itinuturing si Maria bilang bahagi ng aking pamilya. Mula ngayon, siya ang makakasama ko sa pagtahak sa nalalabing bahagi ng aking buhay." Tila huminto ang lahat. May ilang bumulong at may mga matang nakpalitang ng hindi makapaniwalang tingin. May ilang pilit na ngumiti para bumati, ngunit kitang-kita ng lahat ang halos kalahating siglong agwat sa kanilang edad, isang harang na mahirap burahin sa isipan ng komunidad. Si Aling Elena, siyempre, ay gumanap bilang perpektong mapagpasalamat na ina. Walang tigil siyang ngumingiti, nag-alok ng saa, at paulit-ulit na nagpapasalamat. "Napakiswerte pong pamilya namin at minahal ni Don Ricardo ang aking anak. Si Maria po, kahit bata pa, ay mabait at masunurin." Ngumiti lang si Don Ricardo, walang anumang pagyayabang. Para sa kanya, ang yaman at katanyagan ay hindi na kailangang patunayan. Ang tanging nais niya ay isang kasama sa pagtanda, isang maliit na kamay na magbibigay kahulugan sa kanyang mga malulungkot na araw. Natapos ang pagtitipon sa paglubok na araw. Umuwi ang matao, ang iba ay naksitsismisan, ang iba ay nakikisimpatya, ngunit ang mabida ng araw ay nakaramdam ng ginhawa. Nagatit si Don Ricardo nga bisita hanggang sa tarangkahan, habang si Maria ay nakatayo sa beranda, pinakmamasdan ang mga papalayong anino. Hindi niya inakala na darating ang araw na papasok siya sa isang mundong napakalayo sa kanilang maliit na bahay. Nang gabing iyon, niyaya ni Don Ricardo si Maria na maglakat sa hardin. Maagang sumikat ang buwan, ang liwanag nito'y tumatagos sa mapuno ang lanzones. Huminto siya sa tabi ngang nga puting orkidyas na itinanim ngang kanyang yumaong asawa. "Akala ko, mamumuhay akong mag-isa habang buhay," marahan niyang sabi. "Pero nang makilala kita, napagtanto ko na kahit gaano katatag ang isang tao, kailangan pa rin niyang isang tahanan. Isang tunay na tahanan, hindi lang magandang bahay." Nakinig si Maria ngunit hindi nakasagot. Alam niya na sa mga matang iyon ay maraming alaala na natutulog at siya ngayon ang bagong dating. Bigla niyang naramdaman ang pagiging maliit, na tila pumapasok siya sa isang mundong napakalalim, isang bagay na hindi niya kailanman naisip nung siya'y isang simpleng estudyante lamang. Mula noon, unti-unting tinanggap ng mga tao sa barangay ang relasyon nina Don Ricardo at Maria. Bagamat hindi patapos ang bulungan, nakikita nilang masaya ang matanda at masunurin naman si Maria, kaya't nagbago ang kanilang pananaw. Tanging si Aling Elena ang hindi tumitigil sa pagkalkula. Nagsimula siyang magtanong-tanong tungkol sa mga ari-arian, papeles, at huling habilin. Sa tuwing kausap niya si Don Ricardo, maingat niyang isinisingit ang usaping legal na tila nag-alala para sa anak, ngunit sa totoo lang, inihahanda niya ang kanyang lihim na plano. At dito nagsimulang lumitaw ang tahimik na pagbabago sa mansyon na tila puno ng mamahalan. Matapos ang pagpapakilala, ang relasyon nina Don Ricardo at Maria ay naging sentro ng usapan sa buong bayan. May sumusuporta, ngunit marami rin ang kumukutya. Pero para kay Don Ricardo, lahat ng iyon ay walang halaga. Ang mahalaga lang ay si Maria. Ang dalagitang iyon ang muling nakpatibo sa kanyang puso sa kabilang kanyang edad. Sa mga sumunod na araw, inayos ni Don Ricardo ang lahat para sa pagpasok ni Maria sa Universidad sa Maynila.
Siya mismo ang nakipag-ugnayan sa paralan, nahanap ngang mayos na dormitoryo, at bumili ngang lahat ng kailangan, mula libro hanggang damit. Plano pa niyang ihatid si Maria, ngunit gaya ang dati, nakialam si Aling Elena. Hayaan na po ninyong mag-isa si Maria para masanay, matamis niyang payo. Nasa kolehiyo na siya, kailangan niyang matutong maging independent. Bahagyang nagulat si Don Ricardo, ngunit iginalang niya ang payo. Iniisip niya, marahil tama na kailangan ni Maria matutong tumayo sa sarili niyang nga paa. Ngunit lingit sa kanyang kaalaman, ang kalayaan na iyon ay ang unang hakbang sa isang mas malaking bitag. Nang araw na paalis si Maria, inihatid siya ni Don Ricardo hanggang sa sakayan ng bus. Bago umalis, iniabot niya ang ilang sobra. Sa loob nito ay isang ATM card na may laman, isang passbook na nakapangalan kay Maria, at isang bagong cellphone. Niyakap ni Maria si Don Ricardo. Noong una, paganga at pasasalamat lang ang nararamdaman niya, ngunit unti-unti, napagtanto niyang hindi na iyon simple. Hindi ito pag-ibig na punong sidi ngang kabataan, kundi isang ugnayan na nagbibigay ngang kapanatagan, isang bagay na hindi niya kailanman naramdaman. Ngunit sa kabilang banda, si Aling Elena ay hindi mapakali. Nang makaalis ang anak, mas naging madalas ang kanyang papunta sa mansyon ni Don Ricardo. Nagdadala siya ng prutas, nagluluto, at naglilinis na tila pag-ari niya ang lugar. Sa tuwing tatanggihan ni Don Ricardo ang kanyang maregalo, tatawa lang siya at sasabihin, "Naku, parang pamilya na po tayo, huwag na po kayong mahiya." Dahil sa kabaitan at bahagyang konsensya ni Don Ricardo, hindi niya pinagdudahan ang nga kilos ni Aling Elena. Isang tanghali, habang nagbabasa siya sa sala, biglang nagtanong si Aling Elena, "Don Ricardo, naisip niyo na po ba ang opisyal na kasal?" Ang ibig ko pong sabihin, para magkaroon formal na estado si Maria. Mahirap na po. Baka kung ano ang isipin ngam gatao sa Maynila. Natigilan si Don Ricardo. Mula nang mahalin niya si Maria, hindi niya inisip na pilitin itong magpakasal agad. Alam niyang bata pa ito at may kinabukasan. Ngunit may punto si Aling Elena. Sa lipunang ito, ang walang formal na estado ay nangangahulugang walang proteksyon. Kaya tumango siya, "Pag-iisipan ko. Kung papayag si Maria, ayusin ko ang papeles. Pero kailangan nating ihanda ang kanyang isipan." Nang marinig ito, ngumiti si Aling Elena ng may kasiyahan. Ang kanyang mamata ay kumikinang, hindi dahil sa emosyon, kundi dahil sa tagumpay ng kanyang plano. Ngunit lingit sa kanyang kaalaman, sa papunta ni Maria sa Maynila, isang malaking pagbabago ang magaganap sa dalaga mula sa kapaligiran, mga kaibigan, hanggang sa mabagay na hindi makokontrol ni Don Ricardo. Si Maria ay unti-unting papasok sa isang mundo na kahit si Don Ricardo, na inakalang kilala na ang lahat, ay hindi inasahang magdudulot sa kanyang matinding kabiguan. Pagtuntong ng taglagas sa Maynila, lumamig ang simoy ng hangin. Sa pagpasok ni Maria sa universidad, tila isang bagong mundo ang bumungat sa kanya. Nagbago ang lahat mula sa paligid, sa paraan ngang pagtuturo, hanggang sa mga tao. Para siyang isang ibong naligaw sa malawak na kalangitan, kapwa na mamangha at nasasabik. Noong una, madalas tumawag si Maria kay Don Ricardo. Ikinukwento niya ang lahat ang mababait niyang kasama sa dormitoryo, ang pagkain sa canteen, ang mga propesor. Si Don Ricardo naman ay masayang nakikinig at minsay nagpapadala pa ng mga paborito niyang pagkain. Para sa kanya, ang pag-ibig ay hindi kailangang pisikal. Sapat na ang makapag-alaga at makasubaybay mula sa malayo. Ngunit unti-unting dumalang ang matawag. Ang matext ay matagal bago sagutin. Ang dahilan noong una ay abala sa klase, pagkatapos ay group study, at kalaunan, walang signal. Hindi nagreklamo si Don Ricardo. Iniisip niyang kailangan ni Maria mabuhay bilang isang kabataan. Ngunit sa kaibuturan ng puso, mayroon siyang kaba. Nagbago si Maria. Malinaw na nagbago siya. Nag-iba ang kanyang pananamit mula sa simpleng bestida. Ngayon ay magahapit na damit, punit-punit na maong, at mamahaling sapatos. Ang kanyang itim na buhok ay kinulayan na. Sa mga litratong pinopos niya,
Kasama niya ang mga lalaking kaedad niya, nakangiti ng malapat, minsay nakaakbay pa mga bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Isang araw, biglang tumawag si Don Ricardo at narinig niyang nasa isang bar si Maria. Maingay ang tuktok at tila wala sa sarili ang boses ng dalaga. Abala po ako? Tatawag na lang ako mamaya? Nang gabing iyon, mag-isang nakaupo si Don Ricardo sa tahimik na mansyon. Ang kanyang muka ay nalulumbay. Hindi siya galit, ngunit ramdam niya ang matinding kalungkutan. Tila nakaroon na ng agwat sa pagitan nila ni Maria, hindi dahil sa edad, kundi dahil si Maria ay lumilipat na paitaas habang siya ay naiwang nakatayo. Sa Maynila, hindi naman sadya ni Maria na maglihim, ngunit nahatak siya sa isang bagong buhay. Mabilis siyang naging popular sa klase maganda. Magaling makipag-usap. Humanga sa kanya ang nga kaibigan, hindi lang sa kanyang anyo, kundi dahil sa mamahaling regalo na paminsan-minsan niyang ipinapakita. Hindi sila nagtatanong, pero alam nilang may beker siya. Isang beses, sa isang inuman, medyo nakainom si Maria at pabirong sinabi, "Ang nobyo ko, 40 taon ang tanda sa akin. Bilyonaryo, pero mahal na mahal ako." Nagkaroon ng tawanan at pagtataka. Isang kaibigan niya ang nagsabi, "Kung ako sayo, ganun din ang pipiliin ko. Sa buhay ngang babae, kailangan mo lang makahanap ng mayaman at mabait." Hindi sumagot si Maria, ngunit mula noon, nagsimulang umusbong ang isang bagong kaisipan sa kanya. Na marahil, ang pagmamahal at respeto ay hindi sapat. Na ang buhay, tulad ng sabi ng kanyang ina, ay may dalawang paraan lang para umasenso, mag-asawa ng mayaman o maging maganda at mapanganib. Nagsimula siyang makatanggap ng imbitasyon mula sa mga mayayamang estudyante. Isa sa kanila, si Marco, ang mabilis na naging malapit sa kanya. Mas bata si Marco, masarap kausap, at madalas magparamdam. "Hindi ko akalain na mahilig ka sa matatanda. Kung ako lang, sisiguraduhin kong ibig kang muli." Hindi ito pinigilan ni Maria. Mas lalo, niyang hindi sinasagot ang matawag ni Don Ricardo. Ang matanong nitong, "Kumain ka na ba? O umulan ba diyan?" Na dati ikinatutuwa, niya ay tila naging istorbo na. Lingit sa kanyang kaalaman, nakita mismo ni Aling Elena ang text na iyon at sa halip na sawayin ang anak, ngumisi lang ito at naisip, walang magmamahal sa isang matanda habang buhay. Ang mahalaga, makuha muna ang dapat makuha. Ang cellphone ni Don Ricardo ay nanatiling tahimik buong hapon. Walang text, walang tawag mula kay Maria. Nakaupo siya sa tabing bintana, nakatingin sa palayan na unti-unting naninilaw, ang kanyang puso'y mabigat. Ang text ni Maria ay naging napakaikli, minsan ay opo na lang, ang tawag ay laging pinuputol dahil sa mga dahilan tulad ng pag-aral o pagod. Naintindihan ni Don Ricardo na kailangan ng kabataan ng espasyo. Ngunit bilang isang taong may karanasan, nararamdaman niyang may mali, hindi lang dahil sa dumadalang na pag-usap, kundi dahil sa emosyon. Ang pakiramdam nung una ay tapat at natural. Ngayon, ang natatanggap niya ay panalamig. Nang gabing iyon, tinawagan niya si Maria. "Nakahapunan ka na ba? Matagal na tayong hindi nag-usap. Miss na kita." Sa kabilang linya, nanahimik muna si Maria bago sumagot, "Nag-aaral po ako para sa exam. Marami po kasing ginagawa." Bumuntong hininga si Don Ricardo, pilit na itinatago ang lungkot. "Hindi kita istorbohin. Gusto ko lang sabihin, kung mayroon kang hindi gusto, sabihin mo lang sa akin." "Lalayo ako." Ngumiti ng bahagya si Maria, ngunit ang sagot niya ay isang malamig na opo. Matapos ang tawag na iyon, nanatiling nakaupo si Don Ricardo sa dilim. Tiningnan niya ang larawan ng kanyang yumaong asawa at bumulong. "Nakikita mo ba? Naliligaw na naman ako." Sa Maynila, hindi rin mapakali si Maria. Nagsimula siyang makaramdam ng pagod sa maregular na pangungumusta ni Don Ricardo. Ang pagmamahal na ipinadama nito, na dati kanyang ikinatutuwa, ay naging isang pabigat.
Sa gitnang isang masiglang kapaligiran, hindi niya mapigilan ang pagkaakit sa kabataan. Si Marco, ang lalaking laging nasa tabi niya, ay unti-unting nakukuha ang kanyang loop. Hindi tulad ni Don Ricardo na nangumusta at nagpapadala lang mara, kasama niya si Marco sa pamamasyal. Binibilhan siya ng maliliit na bagay na gusto niya at hinahawakan ang kanyang kamay. At higit sa lahat, hindi nagtatanong si Marco tungkol sa nakaraan. Ang mahalaga sa akin ay ang Mariang kasalukuyan, sabi nito. Nanahimik si Maria. Alam niyang naliligaw siya ang landas, ngunit sa tuwing naririnig niya ang boses ni Don Ricardo, nakakaramdam siya ang pagkakasala. Isang pagtatalo sa pagitan ngang puso ng isang mabait na lalaki at nga hindi mapigilang atraksyon mula sa isang kabataang lalaki ang nagtutulak sa kanya patungo sa buhay na dati niyang pinapangarap. Samantala, sa probinsya, si Aling Elena ay hindi nagpapahuli. Patuloy siyang pumupunta sa mansyon ni Don Ricardo. Sa katunayan, inoobserbahan niya ang bawat detalye sa bahay, mula sa kahadeyero hanggang sa mga titulo ng lupa. Isang beses, tinanong niya si Don Ricardo, may plano po ba kayong iwanan kay Maria? Papeles, bahay. Para mayroon siyang seguridad sa hinaharap. Huwag po kayong mag-alala, napag-isipan ko na ang lahat, kalmadong sagot ni Don Ricardo. Ngunit hindi pa ito ang tamang panahon para ianunsyo. Nainis si Aling Elena sa sagot. Malinaw na nakiingat pa rin si Don Ricardo. Para sa kanya, makukumpleto lang ang plano kong lahat, pati na ang matitulo at bank account, ay nasa kamay ng kanyang anak. Isang hapon, tinawagan niya si Maria. Mahal mo ba talaga siya o ginagamit mo lang? Kailangan mong maging malinaw sa akin. Ayokong sa huli, wala tayong mapala. Matagal na nanahimik, si Maria bago sumagot. Hindi ko na po alam. Pagod na po ako, Nay. Kinagat ni Aling Elena ang kanyang labi. Kung alis si Maria kay Don Ricardo ngayon, kung hindi pa naililipat ang mga pangalan, kung magigising sa katotohanan ang matanda, guguho ang lahat ng kanyang pinahirapan. Nang gabing iyon, sumakay siyang bus papuntang Maynila. Hindi lang para bisitahin ang anak, kundi para italimuli ang nga bagay na nanganganib masira. Huminto ang bus mula Bulacan sa terminal ng Cubao ng 8:00 ng gabi. Bumaba si Aling Elena na may maliit na bag at matatalim na tingin, na mamadali siyang sumakay ng taksi papunta sa dormitoryo ni Maria. Sa kanyang isipan, nawawala na sa kontrol ang lahat at hindi niya hahayaang matalo siya. Binuksan ni Maria ang pinto. Hindi inaasahan na ang kanyang ina ang nasa labas. Nay, anong ginagawa niyo rito? Hindi agad sumagot si Aling Elena. Pumasok lang ito at inilibot ang tingin sa maliit na kwarto. Hanggang kailan mo ako pagtataguan? Hindi kumibo si Maria, pakiramdam niya'y nahuli siya. Umupo si Aling Elena sa kama. Nakita ko ang malitrato ninyong ang lalaking iyon. Yung Marco ba yon? Akala mo ba walang nakakaalam? Yumuko si Maria. Seryoso? Iwan mo si Don Ricardo? Tumataas na ang boses ni Aling Elena. Gusto mo bang maging asawangang mahirap habang buhay? Dahil lang sa mukha ng laking yan, itatapon mo lahat ng pinahirapan ko? Tumingin si Maria, namumula ang mata. Hindi ko po sinasadya. Pero hindi na kami makaintindihan ni Don Ricardo. Mahal niya ako, alam ko, pero hindi ko siya mahal, Nay. Utang na loob lang. Hinampas ni Aling Elena ang mesa. Utang na loob tapos iwan? Yan ba ang sasabihin mo sa akin? Akala mo ba mahal kang lalaking yan? Anong meron siya? Kotse? Pera? Pangalan? Ilang beses ka ba makakakilalan tulad ni Don Ricardo? Nasaan ang utak mo, Maria? Umiyak si Maria. Nay, alam ko po ang gusto niyo pero hindi ko kayang mabuhay na parang anino sa bahay na yon. Sa tuwing tumatawag siya, nakokonsensya ako. Sa tuwing naririnig ko ang sismis, pakiramdam ko isa akong paninda. Inisip niyo ba ang nararamdaman ko? Ngumisi si Aling Elena. Nararamdaman? Nakakain ba yan? Hanggang ngayon? Nangangarap ka pa rin.
Isinakripisyo ko ang buong buhay ko para sa iyo. Isang pirma lang ni Don Ricardo sa kasal, magiging sa iyo ang lahat, pagkatapos, gawin mo ang gusto mo. Kahit hindi mo siya mahalin, gamitin mo ang ulo mo, huwag mong hayaang sirain ng pag-ibig ang kinabukasan mo. Hinikpitan ni Maria ang kanyang mga kamay. Sa unang pagkakataon, natakot siya sa sarili niyang ina. Ang babaeng nakpalaki sa kanya ay naging isang taong sobrang mapakalkula. Hindi na ito para sa kanya, kundi para sa sariling plano. Tumalikod si Maria at lumabas. Naglakad siya sa gabi. Hindi alam kung saan pupunta. Gusto lang niyang takasan ang bigat sa kanyang dibdib. Samantala, sa bulachan, binubuksan ni Don Ricardo ang malumang text ni Maria. Ang mamensahe kung saan tinatawag pa siya nitong tito, mahal, at kaibigan. Binasa niya ang bawat linya. Nangingilit ang luha. Habang nagbabasa, mas lalo niyang naramdaman ang agwat sa pagitan nila. Hindi na ito numero, kundi isang karagatan na hindi niya kayang tawirin mag-isa. Aamba siyang tatawag, ngunit nagbago ang isip. Natatakot siyang marinig ang boses ni Maria na wala ng damdamin. Natatakot siyang ang katotohanan ay mas malapit na kaysa inaakala. Si Maria ay unti-unting lumalayo sa kanya. Matapos ang gabing iyon, iniwasan ni Maria ang kanyang ina. Sa puso niya, gulong-gulo siya. Sa isang banda, ang pagkakasala kay Don Ricardo, ang lalaking nag-alaga sa kanya ng may buong kabaitan. Sa kabilang banda, ang panggigipit mula sa kanyang ina. At sa gitna, si Marco, ang nagpapatibok sa kanyang puso bilang isang 18 taong dalaga. Isang hapon, hinintay ni Maria si Marco. Malungkot ang kanyang mukha. Anong problema? Tanong ni Marco. Kung sasabihin kong mayroon akong naging relasyon sa isang lalaking napakatanda sa akin, at namuhay ako na parang asawa niya ng walang titulo, gugustuhin mo pa rin ba akong makasama? Natigilan si Marco. Ilang segundo siyang nanahimik, ngunit mabilis na naging kalmado. Ipinatong niya ang kamay sa balikat ni Maria. Akala mo ba wala akong alam? Mula sa cellphone mo, sa bag mo, sa ATM card mo. Hindi ako bulag. Pero hindi kita minamaliit. Dahil kung tapat ka, walang halaga ang nakaraan. Yumuko si Maria. Tahimik na tumulo ang luha. Sa unang pagkakataon, naramdaman niyang may tumanggap sa kanya ng walang pakalkula. Marco, pagod na ako. Hindi ko na alam kung paano mabuhay. Si nanay, si Don Ricardo, para silang isang bitak na ako mismo ang pumasok. Niyakap siya ni Marco. Ikaw pa rin si Maria. Kailangan mo lang piliin ang tamang daan. At ako, nandito lang. Nang gabing ding iyon, isang malagim na pagkakataon ang nangyari. Habang nag-scroll si Don Ricardo sa Facebook, aksidente niyang nakita ang litrato nina Maria at Marco sa isang kapihan. Hindi ito mula sa profile ni Maria, kundi sa isang kaibigan na nag-text sa kanila na may caption na pinakabagay na makasintahan ng journalism. Ang litrato ay parang isang sampal sa tiwala ni Don Ricardo. Sa larawan, masayang-masaya si Maria. Ang mukha'y bahagyang nakahilig kay Marco na nakaagbay sa kanya. Hindi agad nagalit si Don Ricardo. Tinitigan niya itong mabuti. Ang emosyon sa mukha ni Maria ay isang bagay na hindi niya nakita sa loob ka maraming buwan. Hindi siya tumawag o nag-text. Ngunit ng gabing iyon, binuksan niya ang isang nakakandadong kabinet. Sa loob nito, naroon ang makontrata, passbook, at isang draft ang huling habilin na hindi pa napipirmahan. Sa dokumento, malinaw na nakasulat ang pangalan. Maria Santos, anak ni Alena Santos. Nanginginig niyang kinuha ang panulat, ngunit sa halip na pumirma, ibinaba niya ito at bumuntong hininga. Kinabukasan, tinawagan niya ang isang matalik na kaibigan, si Attorney Reyes, isang retiradong abogado. Attorney, sabi niya, kung ang isang matanda ay nagtiwala ng buo sa isang tao, pero nalaman niyang niloloko lang siya, paano niya mapoprotektahan ang kanyang ari-arian nang hindi sinasaktan ang sarili? Nag-alalang tumingin si Attorney Reyes. Pinagdududahan mo ba si Maria? Hindi direktang sumagot si Don Ricardo. Ayokong magduda. Pero minsan, ang pananahimik ng taong mahal mo ay mas masakit pa sa pagkakanulo.
Pagkatapos ang pausap nila ni Atty. Reyes, bahagyang gumaan ang loob ni Don Ricardo. Sa buong buhay niya sa pagnenegosyo, hindi siya kailanman naloko. Ngunit sa pag-ibig, naging masyado siyang mapagtiwala. Tumigil na siya sa pagtawag kay Maria. Sa halip, humingi siya ng tulong sa isang kaibigan sa Maynila, isang pribadong investigador, para alamin ang tungkol kay Marco. Pagkatapos lang ng 3 araw, dumating ang resulta. Si Marco, 20 taong gulang, pangkaraniwan ang pamilya, walang sariling sasakyan, at may rekord na ang panloloko sa mga nakaraang nobya, bagamat walang ebidensya. Sa ilalim ng ulat ay may 2 litrato. Isa kung saan makatabi sina Marco at Maria sa isang kainan, at isa pa kung saan makayakap sila sa isang eskinita. Nanigas si Don Ricardo. Ang larawan ay hindi bastos, ngunit ang natural na kilos nila ang nagpadurok sa kanyang puso. Malinaw na masaya si Maria. Itinupi niya ang litrato at bumuntong hininga. Samantala, sa Maynila, si Maria ay puno ng pagsisisi. Iniwasan niya si Marco. Isang gabi, kinausap siya ni Marco sa Maylawa. Hindi ka pa rin makawala, no? Tanong nito. Nanahimik si Maria. Hindi kita masisisi, sabi ni Marco. Pero ayokong maging kontrabida. Kung hindi mo pa siya makalimutan, bumalik ka na sa kanya. Nagulat si Maria. Akala niya magagalit si Marco. Ngunit sa halip binigyan siya nito ang pagpipilian. Pag-uwi niya, humiga siya sa kama, naglalaro sa kanyang isipan ang maalaala. Si Don Ricardo na naghihintay sa kanya sa ulan para lang maghatid ng pagkain, ang mabulaklak na itinanim nito para sa kanya, at ang sulat kamay na pakbati noong makapasa siya sa universidad. At pagkatapos ay ang imahe ni Marco bata, masigla, na nakparamdam sa kanya na nabubuhay siya ng todo. Kinabukasan, nakatanggap si Maria ng text mula kay Don Ricardo. Kung may oras ka ngayon, umuwi ka muna. May gusto akong ibigay sayo. Binasa niya ito ng paulit-ulit. Matagal nang hindi naktext si Don Ricardo. Ang masalita ay malumanay pa rin, ngunit ramdam niyang may iba parang isang pamamaalam. Nang hapong iyon, sumakay siyang buspawi. Pagpasok niya sa tarangkahan, nakita niya si Don Ricardo na nakaupo sa likod bahay, may hawak na tasang saa. Umuwi na po ako, sabi ni Maria. Dahan-dahang lumingon si Don Ricardo. Ang kanyang nga mata ay hindi na punong pagmamahal, kundi ngang isang taon na kalampas na sa Baguio. Alam kong nakapili ka na. Hindi mo na kailangang magsinungaling. Hindi kita sinisisi, pero sana, huwag mo akong ituring na hagdanan para sa pag-asenso mo. Nanginginig na bumuka ang bibig ni Maria para magpaliwanag, ngunit itinaas na ni Don Ricardo ang kanyang kamay. Wala kang utang sa akin, pero mula ngayon, dapat na tayong magiwalayng landas. Inabot niya kay Maria ang isang sobre. Sa loob nito ay isang folder at isang ATM card. Pamamaalam na regalo. Nandiyan ang bayad para sa 4 na taon mo sa kolehiyo. Malinaw, walang may utang kanino man. Napayak si Maria. Hindi pa siya nakazazagot. Tumayo na si Don Ricardo at pumasok sa bahay. Isinara ang pinto, at kasabay nito, isang kabanata sa buhayng 18 taong dalaga ang opisyal na nagsara. Nakaupo si Maria sa bus pabalik ng Maynila. Ang kanyang nga matay tulala. Ang masalita ni Don Ricardo ay paulit-ulit na umaaling-aungaw sa kanyang isipan. Hindi kita pipigilan. Hindi pa niya nakikita si Don Ricardo na ganun katigas walang sigaw, walang panunumbat, tanging ang katahimikan ng isang taong nawalan na ng lahat ng pag-asa. Ang sobre sa kanyang beg ay parang bato sa bigat. Hindi pa niya ito binubuksan. Alam niyang nandun ang lahat ng pagmamahal at pagpaparaya ni Don Ricardo. Hindi niya maintindihan kung bakit ganito kasakit, gayong si Marco naman ang kanyang pinili. Ngunit pagdating sa kanyang dormitoryo, pakiramdam niya'y isa siyang estranghero sa mundong kanyang pinili. Napaupo siya sa sahig, humagulgol na parang isang batang nawalan ng pinakamahalagang bagay. Tumunog ang kanyang cellphone, text mula kay Marco. Kain tayo mamaya. Miss na kita. Hindi siya sumagot. Pinatay niya ang cellphone at naktalukbong ng kumot. Hanggang umaga, ang kanyang puso ay hungkak.
Samantala, sa bulachan, halos mabalif si Aling Elena nang malaman ang nangyari. Tinawagan siya ni Maria. Nay, tapos na po kami ni Don Ricardo. Huwa na po kayong pumunta doon. Tila namatayan si Aling Elena. Nang mahimasmasan, sumigaw siya, tanga, sinira mo ang lahat. Hawak ko na sa kamay ko, pero tinapon mo para lang sa isang batang walang kwenta. Ang galit niya ay hindi lang dahil sa nawalang yaman, kundi sa pakiramdam ng kabiguan. Ang buong plano niya ay gumuho. Agad niyang tinawagan si Marco, kausapin mo siya. Ayusin mo kung anuman ang maayos. Hindi ako papayag na matalo ng ganito. Sa kabilang linya, ngumisi si Marco. Huwag po kayong mag-alala. Mahina ang loop niya ngayon. Hindi pa huli ang lahat. Ang boses na iyon, na dati malambing, ay puno na ngayon ng pakalkula. Nang hapong iyon, dumating si Marco sa kwarto ni Maria na may dalang bulaklak at pagkain. Pumasok ito. Alam ko na ang nangyari. Okay ka lang ba? Umupo si Maria. Hinawakan ni Marco ang kanyang kamay. Nandito ako para sayo. Kahit wala ka ng pera, bahay, o ari-arian. Kung isang buwan lang ang nakalipas, siguradong kikiligin si Maria. Ngunit ngayon, parang isang sirang plaka ang masalitang iyon. Tumingin siya ng diretso kay Marco. Kung wala na talaga akong anuman, mananatili ka pa rin ba? Natigilan si Marco. Isang segundo lang, ngunit sapat na para makita ni Maria ang paalinlangan. Napatawa siya ng mapakla. Ang galing mong umarta. Nay, mas magaling ka pa sa kanya? Naging seryoso ang mukha ni Marco. Akala mo mahal kita dahil sa pera? Huwag mo akong isali sa drama ninyo ngang nanay mo. Pinili mong iwan ang matanda? Hindi kita pinilit. Pero huwag mong isipin na lahat ay tanga. Natigilan si Maria. Bawat salita ay parang latigo sa kanyang puso. At naintindihan niya, mula sa sandaling ito, siya ay nagisa na. Itinulak ng sariling ina. Nilokong taong pinagkatiwalaan. At ang lalaking tunay na nagmahal sa kanya ay tinalikuran na siya. Lahat ng landas na kanyang pinili, ngayon ay mapatay na dulo. 3 araw pagkatapos ng kanilang pag-usap ni Marco, hindi pa rin lumalabas ng kwarto si Maria. Ang kanyang cellphone ay nakapatay, ang pinto'y laging nakakandado. Siya ay nakulong, napapaligiran ng katahimikan. Nang gabing iyon, binuksan niya ang sobremula kay Don Ricardo. Sa loop, naroon ang mapapalas ng kanyang scholarship. Isang ATM card na may halagang 300,000 piso. At isang sulat kamay. Maria, hindi ko alam ang isusulat kundi pasasalamat. Salamat sa pagpasok sa buhay ng isang matandang tulad ko. Sa tuwing nakikita kitang ngumingiti, tila nabubuhay ako muli. Pero naiintindihan kong hindi mo maaring ikulong ang isang ibon. Hindi ako nanghihinayang sa pera o sa pag-ibig. Nanghihinayang lang ako na sana naging mas tapat ka. Naway maging matatag ka sa pagtahak ng sarili mong buhay. Ricardo, humagulgol si Maria. Sa unang pagkakataon, naramdaman niya kung gaano siya kasama. Hindi dahil minahal niya si Marco, kundi dahil tinuring niyang isang pagpipilian ang pag-ibig ng isang mabait na lalaki sa halip na isang bagay na dapat pahalagahan. Tinawagan niya ang kanyang ina, ngunit hindi ito sumasagot. Nag-text siya, nakamali po ako? Nay. Ngunit send lang ang lumabas, dun niya napatanto na pinutol na ni Aling Elena ang lahat ng ugnayan sa kanya. Si Marco naman, matapos ipakita ang tunay na kulay, ay hindi na rin nagparamdam. Naintindihan ni Maria na hindi kailanman naging totoo si Marco. Ang pag-ibig na sinasabi nito ay isang kasinungalingan marahil ay plano nito o posibleng may kinalaman din ang kanyang ina. Samantala, sa Bulacan, mas lalong naging mapag-isa si Don Ricardo. Ang maumaga sa kapihan ay nawalan ng sigla. Ang punong lanzones ay hitik sa bunga, ngunit hindi niya ito pinipitas. Isang hapon, gumawa siya ng isang hindi inaasahang bagay. Tumawag siya sa isang kakilala sa Maynila at pinakumusta si Maria. Hindi para kontrolin, kundi para malaman kung mayos lang ito. Ilang oras lang, dumating ang balita.
Ilang araw nang hindi pumapasok si Maria, hindi lumalabas ng kwarto, at mukhang may depression. Natigilan si Don Ricardo. Hindi siya isang santo para magpatawat ng isang taksil, ngunit hindi rin niya kayang magbingi-bingihan. Kung tutusin, minahal niya si Maria ng toto. Bumili siya ang tiket ng bus at tahimik na bumiyahe papuntang Maynila. Nang gabing iyon, habang nakahiga si Maria, may kumatok. 3 katok, tapos hihinto, tapos 3 katok ulit. Hindi ito ang makaibigan niya. Dahan-dahan siyang tumayo at sinilip ang pinto. At siya'y natigilan. Si Don Ricardo, nakatayo roon, mas payat, mas maraming puting buhok, ngunit ang kanyang mamata ay ganun pa rin malumanay, mabait, at puno ng pag-alala. Tito. Nanginginig na sabi ni Maria. Walang sinabi si Don Ricardo, itinaas lang ang isang supot ngang mainit na lugaw at isang kahon ng gatas. Ang tingin niya ay hindi puno ang panunumbat, kundi ang isang amang nakatingin sa kanyang anak na nasaktan. Alam kong hindi mo na ako kailangan, pero kung itinuturing mo pa rin akong isang taong nagmahal sa'yo, kumain ka para lumakas ka. Humagulgol si Maria, napaluhod, at niyakap ang mga binti nito. Nakamali po ako. Sobra po akong nakamali. Dahan-dahang yumuko si Don Ricardo, ipinatong ang kamay sa kanyang balikat at hindi nagsalita. Marahil, naintindihan din niya na may mga pagkakamaling hindi na may tatama, ngunit karapat-dapat paring patawarin kung ang isang tao ay natutong masaktan sa kanyang pagkakamali. Nakaupo si Maria sa likod ng sasakyan, nakasandal sa balikat ni Don Ricardo. Pauwi na sila sa bulatan. Tahimik lang sila sa buong biyahe. Ang ngapalayan sa labas ng bintana ay tila sumasalamin sa katahimikan sa kanilang nga puso. Inilagay si Maria sa dati niyang kwarto. Ang lahat ay pareho pa rin. Tanging ang puso nga tao ang nagbago. Ipinatingin ni Don Ricardo si Maria sa doktor. Ang sabi, kailangan niyang magpahinga dahil sa mental exhaustion. Nagsimulang mamuhay si Maria na parang ibang tao, tahimik, malayo sa social media. Nag-alaga siyang halaman, tumutulong sa pagluluto, at nagbabasa. Ang masismo sa sabayan, noong una ay nagulat, pero kalaunan ay hinayaan na lang sila. Buti na lang at mabait si Don Ricardo, sabi nila. Ngunit nang akala nila'y payapa na ang lahat, isang bagong unos ang dumating. Si Marco, matapos mawala, ay hindi pala tumigil. Nalaman niyang bumalik na si Maria sa probinsya. Nagsimula siyang mag-text kay Maria mula sa malumanay hanggang sa mapanukso at kalaunan ay pananakot. Akala mo tapos na? May malitrato at video ako. Ayaw mo sigurong malaman ng matandang yan kung ano ang masinabi mo tungkol sa pera niya, di ba? Namutla si Maria. Agad niyang binago ang kanyang numero. Ngunit huli na. Nagsimula nang magpakalat si Marco nga blind item sa social media, isang 18 taong gold digger, isang matandang naloko. Sa loob lang ng isang araw, kumalat ito. Ang buong bayan ay nakagulo. Si Maria ay tuluyang nanghina, nakulong sa kwarto, nanginginig sa takot. Nalaman ni Don Ricardo ang nangyari. Ngunit sa halip na magalit o mahiya, bumuntong hininga lang siya. Sa pagkakataong ito, hindi siya nanahimik. Tinawagan niya ang kanyang abogado at nakalap ng ebidensya. Pagkatapos, pumasok siya sa kwarto ni Maria. Hindi mo na kailangang magtago. Panahon na para harapin natin ito ng sabay. Ang bagyo ang sismis ay kumalat na parang apoy. Bagamat walang pangalan, ang mga pahiwatig ay malinaw. Sa bulatan, nagsimula na namang magbulungan ang mga kapitbahay. Si Maria ay halos gumuho, hindi na lumalabas na bahay. Ngunit si Don Ricardo ay hindi yumuko. Sa tulong ng kanyang abogado, nakalap niya ang lahat ng ebidensyang nga text ng pananakot mula kay Marco, mas screenshot ng nga post, at higit sa lahat, natunton niya ang bank account na ginamit para bayaran ang mga taong napakalat ng maling impormasyon. At ang nasa likod nito ay walang iba kundi si Aling Elena. Pagkatapos siyang iwasan ni Maria,
Nakipagsapwatan siya kay Marco para pilitin si Don Ricardo na ibigay ang nga ari-arian. Ngunit nang lumaki ang gulo, humingi ngang dagdag na pera si Marco. Tumanggi si Aling Elena, kaya't nagsimulang magpakalat ng sismis si Marco laban sa kanilang dalawa. Nang makumpleto ang ebidensya, nagsampang kaso si Don Ricardo laban kay Marco para sa paninirang puri at pangingikil, at isinumbong din si Aling Elena. Hindi mo na kailangang humingi ng tawad, sabi ni Don Ricardo kay Maria. Pero kailangan kong tumayo kabilang saksi. Ang katotohanan ay kailangang lumabas. Pero nay, paano kung kasuhan ko siya? Takot na tanong ni Maria. Sumagot si Don Ricardo, ang pagiging tunay na tao ay ang pagkakaroon ng lakas. Ang loop na itama ang mali, kahit na ang nakamali ay ang sarili mong kadugo, ang pagpapatawad ay hindi nangangahulugang pagkonsinti. Kinabukasan, pumunta si Maria sa opisina ng abogado at pumirma sa kanyang salaysay. Bawat sulat ay parang isang hiwa. Ngunit isa ring hakbang tungo sa pagilom. Sa Maynila, opisyal na inimbestigahan si Marco. Si Aling Elena naman biglang sumulpot sa tarangkahan ng mansyon. Kinampihan mo talaga siya. Itinuring mo na akong kaaway. Sigaw niya kay Maria. Lumabas si Maria, matatag. Pinili niyo po ang pera? Nay, pinipili ko naman ang sarili ko. Susugurin sana siya ni Aling Elena, ngunit hinarangan siya ni Don Ricardo. Sino ang gusto mong saktan? Ako? Hindi na isang tauhan sa laro mo ang anak mo. Natigilan si Aling Elena. Sa harap niya, isang ibang Maria ang nakatayo hindi na mahina, kundi isang babaeng handang putulin kahit ang ugnayan ng dugo kung ito ang nagdudulot sa kanya ng sakit. Isang linggo lang, napansin ngang media ang kaso. Isang respetadong news website ang naglabas ngang artikulo, ang nakatutuwang kwento ng isang biyudong nagpatawad sa dalagang minsang nagtaksil sa kanya. Nagbago ang ihip na hangin. Ang publiko, sa halip na humusga, ay humangga sa kabaitan ni Don Ricardo. Napakadisente niya, sabi sa mga komento. Sana ay huwag nang husgahan pa ang dalaga. Si Maria naman, matapos harapin ang ina, ay tila isinilang na muli. Bumalik siya sa pag-aral. Nung una, may mga mapanuring tingin pa rin, ngunit hindi siya nagpaliwanag. Nag-aral lang siya ng mabuti. At isang araw, isang profesor ang nagnominate sa kanya para sa isang espesyal na scholarship. Ang basehan ay hindi lang grado, kundi ang pagbangon mula sa kahirapan. Sa interview, ikinuwento niya ang lahat ang kanyang pagkakamali, kahinaan, at pagsisikap na magbago. Humanga ang buong panel. Samantala, hinarap ni Marco ang bungang ang kanyang ginawa. Pinatawan siya ng parusa at sinuspinde sa pag-aral. Si Aling Elena naman, pinakmulta at nasira ang reputasyon sa kanilang bayan. Ang huling text niya kay Maria. Kung mamatay ako, huwag mong ilagay ang pangalan ko sa lapida. Binasa ito ni Maria at umiyak ng buong gabi. Masakit, ngunit alam niyang kailangan niyang bitawan ang nakaraan para makapagpatuloy. Sinusubaybayan ni Don Ricardo ang lahat mula sa malayo. Tahimik siyang dumalo sa araw ngang parangal para sa scholarship. Nakatayo siya sa likod, pinanunod si Maria na umakyat sa entablado, nakasuot ng puting uniforme, ang mukha'y puno ng kumpiyansa. Nagpasalamat si Maria, lingit sa kanyang kaalaman na sa gitna ng mga tao, naroon ang lalaking nasaktan dahil sa kanya, at siya ring unang nagturo sa kanya kung ano ang pagmamahal na walang hinihintay na kapalit. Isang hapon, habang pauwi si Don Ricardo mula sa palengke, isang mabilis na truck ang sumagi sa kanyang bisikleta. Bahagya lang ang pakakabangga, ngunit sapat na para matumba si Don Ricardo. Tumama ang kanyang ulo sa semento at nawalan siyang malay. Nang matanggap ni Maria ang tawag, tila gumuho ang kanyang mundo, agad siyang umuwi. Sa ospital, sinabing may bahagyang pinsala sa ulo si Don Ricardo at kailangang ilipat sa mas malaking ospital. Napaluhot si Maria. Mabubuhay pa ba siya? Pakiusap. Iligtas ninyo siya. Sumama siya sa ambulansya. Buong gabi siyang nakbantay sa labas ng ICU, takot na mawala ang nag-iisang taong nakmahal sa kanya ng walang kondisyon. Pagkatapos ng 3 araw,
Nakamalay si Don Ricardo. Ang una niyang nakita ay si Maria, ang nga mata imukto, hawak-hawak ang kanyang kamay. Tito, bulong ni Maria, nandito po ako. Tumingin si Don Ricardo at bumulong. Huwag ka ng alis, ha? Humagulgol si Maria. Opo, dito na lang ako magpakailanman. Kung kailangan niyo po ako. Nagsimulang dumating ang nga tulong at pagbati. Pati ang madating humusga kay Maria ay bumilip sa kanyang dedikasyon. Inalagaan niya si Don Ricardo bawat kutsarang lugaw, bawat pagpalit ng benda. Isang umaga, nang medyo magaling na si Don Ricardo, tinanong niya si Maria, "Gusto mo pa bang magpatuloy sa kolehiyo?" Tumango si Maria, "Opo, pero kapag magaling na po kayo." Ngumiti si Don Ricardo, "Hindi pa ako pwedeng mamatay. Hindi ko pa napipirmahan ang huling habilin para sa scholarship ng nga bata." Napangiti si Maria, may luhang tumulo sa kanyang pisngi. Alam niyang isang bagong kabanata na ang nagsimula walang pakukunwari, tanging tunay na pagmamahal na lamang. Pakalipas ng 2 linggo, nakauwi na si Don Ricardo. Mas naging malapit sila ni Maria. Ngunit isang bagong issue ang lumabas sa social media. Dalaga sa Bulacan, nakatira sa bilyonaryo matapos ang eskandalo. Scholarship? Totoo o drama lang? Kumalat na naman ang mga masasakit na komento. Sa halip na magalit, pumunta si Maria sa pamunuan ng eskwelahan at sinabing isinasauli na niya ang scholarship. "Ayokong madungisan ang pangalan ng scholarship dahil sa akin," sabi niya. Ngunit hindi inaprubahan ang kanyang hiling. Sa halip, inanyayahan siyang komite na magsalita sa isang talakayan na may temang ang paglalakbay mula sa pagkakamali tungo sa pagbabago. Tinawagan niya si Don Ricardo. "Paano po kung sabihin nilang ginagamit lang kita? Nabubuhay ka ba sa parako ngayon?" Tanong ni Don Ricardo. "Hindi po." "Nagloloko ka ba ang kahit sino?" "Hindi po." "Kung gayon, itaas mo ang nomo. Ang mananinira, mapapagot din." Ngunit ang taong namumuhay ng totoo ay mananatiling matatag. Sa arawng talakayan, umakyat si Maria sa entablado. Ikinuwento niya ang kanyang pagkakamali, ang kanyang pagbagsak, at ang pagpapatawad mula sa lalaking habambuhay niyang tatanawin ng utang na loob. Nang matapos siya, ang buong bulwagan ay nakpalakpakan. Nang sumunod na mga buwan, formal na itinata ni Don Ricardo ang Hangtam Scholarship Foundation, pinaksamang pangalan ng kanyang yumaong asawang si Isabel, Hang, at ng puso, Tam. Nagdonata siya nga malaking bahagi ng kanyang yaman sa pundasyon. Si Maria ang naging tagapamahala nito. Isang araw, tinanong siya ni Don Ricardo, "Sa habang ang ating pinagdaanan, naisip mo na bang opisyal na maging kabiyak ko?" Hindi sumagot si Maria. Kinabukasan, umalis siya papuntang Maynila. Pagbalik niya, may dala siyang 2 kopya ng marriage application. Hinihintay na lang ang kanilang nga pirma. Aba, ang maliit na dalaga nun. Siya na pala ngayon ang mag-ayos ng kasal natin. Biro ni Don Ricardo. Para pawalan ng magtanong, sagot ni Maria, at para opisyal na kitang maalagaan habang buhay. Ang kanilang kasal ay simple lang. Ginanap sa kanilang hardin, kasama ang daan-daang bata mula sa scholarship, mga kapitbahay, at mga kaibigan. Walang magarbong damit. Si Maria ay nakasuot ng simpleng puting bestida, at si Don Ricardo ay nakaputing polo. Ang sabi lang ni Don Ricardo, "Salamat sa buhay dahil binigyan pa ako ng isang pagkakataon." At si Maria ay bumulong, "Hindi po ako perpekto, pero kayo po ang kailanman ay hindi sumuko sa akin." Ang kwentong ito, na nagsimula sa isang kontrobersyal na pag-ibigan, ay nagtapos bilang isang aral sa pagpapatawad, pagbabago, at pag-ibig na hindi nasusukat sa edad o yaman. Ito ay patunay na kapag ang isang tao ay nagbigay ng tiwala at pangunawa, ang isa naman ay matututong lumago para maging karapat-dapat. Dahil ang tunay na pag-ibig ay hindi tungkol sa kung paano ito nagsimula, kundi kung paano ito nagtatapos sa walang hanggan.